Okay, so special episode 3327, 3328, and 3329. Okay, so kasi bahagi pa ito ng February, di ba? So, yung love oracle card natin, ito yung tatanungin natin. Ano mga mensahe, no, nung iba na nagkaayos, nagkabalikan, yung iba na tuluyan sa paghihiwalay, yung iba hindi inaasahan ang mga twist ng mga pangyayari. At doon naman sa nag-book ng full private reading, no, pwede naman kayong pumili. It's either you want to record, gawin talaga ng video call, or chat lang. Kasi depende sa choice nyo yun eh. Pero ngayon, kuha muna tayo dito ng tatlo. This is our special episode ngayong Lunes, okay? Ay, soulmate agad. Grabe. Pangalawa, distance. Ooh. And leave your fears behind. Ay, no. Grabe. Okay. So, kasi, di ba, lahat naman tayo, yung hangad natin, sana yung mahal natin, yun na talaga yung makatuluyan natin. Pero may mga pagkakataon na yung mahal natin, committed. Di ba? Pero ramdam mo yung strong connection between the two of you. Kapag yun nangyari sa inyo, ibig sabihin, mali ang napakasalan niya or na-live-in niya or na-girlfriend niya. Kasi, yung isang palatandaan ng isang soulmate ay kahit hindi niya sasabihin kung ano yung nararamdaman niya, ano hinaing niya, no, mararamdaman nung isa. Ganun din siya. Kapag yung isa ay magkaroon ng lagnat, masama ang loob, malungkot, mararamdaman din niya yon. Yun yung soul contract talaga, na talagang nakatadhana. Diba? And sacred kasi, di ba sasabihin niyo, sagrado yung kasal. Mas sagrado ang soulmate kasi hindi pa kayo ikinasal, hindi pa kayo ipinanganak, nakakontrata na kayo sa bawat isa. And sa ngayon, nagkataon yung soulmate mo ay nasa malayo. So, ibig sabihin, hindi kayo magkasama. Nagkakaroon kayo ng adjustment sa sarili, pero andoon pa rin yung relasyon na nagtutulungan kayo sa oras ng pangangailangan. So, yung sinasabi ni universe dito, huwag kang matakot, no? Wag mong pigilan yung nararamdaman mo doon sa soulmate mo. Kasi natural 'yon at normal 'yon. So siguro naman sa lahat naman ng tao ayaw makasira ng kapwa nila. Pero kung ikaw naman talaga yung tipo ng asawa, a wife or husband na dinaan mo sa santong paspasan yung marriage ninyo, or dinaan nyo sa sapilitan, dinaan nyo sa blackmail, dinaan sa takutan, shotgun, itak, whatever, talaga magkakaroon ka ng sarili mong karma after 5 years, 10 years ng pagsasama ninyo. Kasi babalik yan sa'yo eh. Kung halimbawa, ikaw yung babae na pinikot mo si lalaki, gumawa ka ng paraan na mangyari, na makuha mo siya, maagaw mo siya at mapasayo yung taong yan, ibig sabihin, mali ang pamamaraan mo para makasama ang tao. So, kapag si universe nang nagbigay sa'yo ng sentensya, it's either bigyan ka niya ng napakamalas na pamilya, and then taghirap sa finansyal, sa kalusugan, at saka yung stress mo walang tigil talaga. And you don't have any peace of mind talaga. So ngayon, huwag kang magtaka kapag yan nangyari. Kasi, natural, magkakaroon ka ng kamalasan. Kasi diba, inagaw mo eh. Lalong-lalo na kung literal na alam mo na iba yung gusto niya. Iba yung mahal niya. Sabihin na natin, nasa punto na nagsama kayo kasi kayo yung husband and wife. And then, araw-araw nararamdaman mo, mahal niya
yung third party. Araw-araw nakikita mo na dinidepensahan niya yung third party. Nararamdaman mo na iniingatan niya yung third party at parang wala siyang pakialam sa'yo. 'Di ba? Yung binibigyan ka man niya ng atensyon pero alam mong hindi yun dapat, hindi ganun. So, yun yung palatandaan na nakakarma ka sa sarili mong kagagawan. Kasi kapag isang tao ay nagayuma, no? Kung nagayuma yan, hindi na niya papansinin yung third party. Kung nagayuma yan, hindi na niya papansinin yung wife niya. So, pero kapag hindi yan ginayuma at halata mo, ikaw na wife, halata mo na ipinaglalaban niya yung third party, kahit anong pagbabawal, kahit anong pananakot ang ginawa mo, at pilit mo itong ipinaglalaban, pilit niya itong pinoprotektahan laban sa'yo. Ibig sabihin nun, mahalaga yun sa kanya. So, nakakarma ka. Kasi kung wagas yung pag-iibigan ninyo bago kayo ikinasal, hindi ka makakaranas ng pag-aalinlangan, hindi ka makakaranas ng kamalasan. May problema pero hindi masyado. Iba kasi yung relasyon na nakatadhana sa relasyon na pinilit or inagaw or relasyon na dinaan mo sa takot. 'Di ba? Halimbawa, nabuntis ka lang dahil sa sobrang pakikisama mo sa kanya, nabuntis ka na disgrasya. Pero yung iba kasi intentional. Kasi yung pagbubuntis, yun yung ginagawa nilang dahilan para maagaw nila yung tao sa isang babae na totoong mahal ng lalaki. So, yun, ganun din naman sa side ng lalaki. Basta para mapunta lang sa kanila, bubuntisin nila di ba? Ganun yun. So, vice versa lang din. Pero, asahan nyo, talagang magkakaroon kayo ng kamalasan. At kung ikaw naman yung husband, alam mo na talagang walang progress yung asawa mo, 5 years, 10 years, huwag ka nang maniwala na magkakaroon pa ito ng milagro sa pagdating ng pang-15 taon. 20, 25, 30, hindi. Kasi hindi nga siya lumambot nung kabataan niya. Hindi na talaga lalambot yan pag tumigas na, lalo na matanda na, may edad na, di ba? So, suntok sa buwan, no? Na aasa ka pa na magbabago siya. Yung tanging tao sigurong magbabago is yung legit na nagayuma, yung legit na nakulam na barang at nasumpa. Pero the rest, huwag kang umasa. If everything is happening naturally, karma mo talaga yan. And then kapag yan, nakarma ka, ibig sabihin, pwede din malasin pati mga anak mo, apo mo, madadamay. Kahit sino yung makasalamuha mo. Tignan natin dito, additional message. Kahit isa lang. Gusto ko lang ma-etchos. Make the effort. Oh, ito na talaga. This love is worth taking risk and you are called to move forward. O sa lahat ng mga nag-aalinlangan, no, na umabante, sa lahat ng mga taong nagdadalawang isip na baka hindi ka tanggapin kung sakaling bumalik ka or balikan mo siya, huwag ka daw matakot. Si universe ang bahala sa'yo. Makuha mo lang or magkasama lang kayo ng soulmate mong ito. So maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At sa lahat ng gustong mag-book ng full private reading nila, message na po kayo. Back to normal na po tayo. At saka may live na ho tayo bukas. Maraming salamat po sa lahat ng supporters ko. Lahat po. Maraming salamat. And then, proceed tayo sa English episode. And then, Dark and Light. And Real Talk na po. Thank you!